tipong mga kababayan, parang tuwang-tuwa pa siya na binabastos, binababoy po ang kanyang kapatid na si PBBM nitong si VP Inday Sara Duterte. Grabe po, todo ang halakhak mga kababayan nitong si Babalina. Di ko nga ba alam, ano nga ba to? Kapatid ba talaga to ni Pangulong Bongbong Marcos o sadyang anak ba ito ni Arsenio Lacson? Well mga kababayan, tayo ay nagtatanong, no? Kasi hindi natin makuha yung logic kung bakit ganito si Amy Marcos sa kanyang kapatid. Mga kababayan, ipakita po at iparinig po natin sa inyo kung ano po yung sinabi nitong si kung ano yung ginagawa nitong mga to, no, habang nagsasalita po itong si Sara Duterte, at tingnan nyo kung gaano ang halakhak nitong si Amy. Unang-una, sobrang laki ng leeg niya. Naiipit na yung boses niya. Pangalawa, sabi ko dapat magaling, di ba? Yung congressman na pinili ninyo, simbak ko ng mga taga second district sa Kuan. Uy! Wala ka ba eh? Tara, puntahan natin sa tennis court! Inakusahan niya ako ng lahat. Inakusahan niya ako ng lahat-lahat na, pero wala man lang siyang isang ebidensya na sinabi na ito ang Ang gusto nagpapatotoo. nyo mga kababayan, Nabuisit talaga yung babaeng ang Inday gusto Sara nyo na yan. si Amy Marcos, tutok na tutok siya. Kasama niya po si Isko Moreno mga kababayan. Isa rin si Isko Moreno sa tawa ng tawa sa pambababoy, pambabastos nitong si VP Sara sa ating pong Pangulo. Salamat po, Ma'am Brenda Barton, no, sa mga nakamiss po sa akin. Hayaan nyo at malapit-lapit na tayo magsama-sama muli araw-araw. Kaya lang talagang hindi ko mapigilan magbigay ng reaction dito sa nangyayari na ito. Nagulat ako dahil talagang kahit anong gawin, sabihin ni VP Sara ng mga Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, walang pakialam. At tuwang-tuwa pa itong si Amy Babalina Lacson, mga kababayan, no? Nakakapagtaka talaga. Parang masasabi natin, ito bang taong to ay talagang galit sa kanyang kapatid? Ito ba talaga ay inggit sa kanyang kapatid? Bakit ganun ang kanyang pinapakita, mga kababayan? Wala. Kaya pag bumili kayo ng mukha Ay, ng Tita distrito Cards. ninyo, Ma'am Leticia, saan na yung congressman ninyo? Ganitong klaseng pagmumukha ang ilalagay ninyo sa kongreso. At ganitong klaseng kapasidad. Hindi ko alam, ano bang nangyari noong 2022 at yan ang binoto ninyo? Ikwento nyo nga sa akin. Ikwento nyo sa akin. tumuturo po. Tingnan mo, kwento niya, Ayan, oh. Grabe ang music. Nakita niyo yan? Kung paano nangyayari si Ivy? Yan na ang sinasabi. Kasi talaga, totoo. Teka lang. Sabi Ano, ni Vishnu, di ba nang kidnap ng lalaki ang si Amy para anakan siya? Sino po? Yung manotok? Yung manotok ba yun mga kababayan na dating may asawa? Well, hindi ko masyadong kabisado yung kwento dyan. Medyo tuwatalsik pa ilaway. Hindi ko masyadong kabisado yung kwento dyan, no, mga kababayan, na yung pagkuha niya o pagkidnap nga dito kay Manotok, yung tatay ni Borgie. Kaya ayoko rin masyadong pag-usapan yung baka mamaya magkamali ako patay tayo dyan, di ba? Pero yun na nga mga kababayan, ang usap-usapan kasi yung mga aking naulinigan tungkol dyan, itong si Babalina, itong lalaki ay may asawa, tapos kinidnap niya, ano? Yun ang sinasabi nila, kinidnap daw. Tapos ayun ang naging bunga si Borgie Manotok. Nung nakita ko siya na nagsasalita patungkol sa akin, congressman yan? Ang syudad ng Maynila? Di ba ang sobrang laki ng pride natin bilang Pilipino
sa syudad ng Maynila. Tapos, yan ang sinasabi ko. In-endorse ng mayor ninyo, in-endorse ng sikat, binoto ninyo, hindi nyo man inisip. Binabanatan mo na dito sa part na to, itong si Joel Chua, mga kababayan, no? Sa part na yan ay talagang sinisira niya itong sila Congressman Joel Chua ng Manila, na kung saan po ngayon ay alam po natin ang nag-iimbestiga sa impeachment sa mga kalokohan ni BP Sara sa Committee on Public Accounts ay itong si Joel Chua. Kaya ngayon, sinisira niya yung kredibilidad ng tao, bakit daw si Isko noon ay inendorso itong si Joel Chua, ngayon daw ay si Sara ay binabanatan. Kaya kung kukuha daw ng bagong kongresista ay wag daw ang katulad ni Joel Chua. Pero mga kababayan, syempre, yan ay ibang topic na, ibang usapan na. Dito lang ang kinainisan ko, bakit itong si Amy Marcos, mga kababayan, sorry kung nasasabi ko Marcos naman talaga siya. Kaya lang, nakakapagtaka sa atin bilang isang kapatid, na kahit kaaway mo yung kapatid mo, kahit may alitan kayo, kapag dumating sa point na inaaway yung kapatid mo, lagi kang to the rescue. Kapatid mo yan eh. Iba pa rin yung dugo, di ba? Pag yung dugo ang nananalaytay talaga sa inyo, sabi nga nila, blood is thicker than water. So, definitely, kapag narinig mo na sinisiraan yung kapatid mo, narinig mo na binabanatan yung kapatid mo, nandyan ka, re-rescue ka, sasagot ka. Pero, nagtaka tayo. Ang pinakamalala na siguro nang nangyari, mga kababayan, ako hindi na ako nagtataka kung bakit nangyayari ito ngayon, no? Hindi na ako nagtataka na si Babalina ay hindi nagsasalita. Doon nga sa paghuhukayin yung kanyang tatay itatapon sa West Philippine Sea. Wala kang narinig sa kanya. Ganon din doon sa pupugutan ng ulo yung kanyang kapatid. Wala tayong narinig sa kanya. So, what do you expect? Anong sasabihin niya? O ano pang pwede nating asahan kay Amy Marcos, 'di ba? Rayan? Oh. Sabi ni Ricardo Noel Minyoza, idol si Amy, nakita mo yung ads niya, sabi ni Apo Lakay sa kanya, wag daw pabayaan yung pamilya kahit anong mangyari. Kaso lang opposite yung nangyari, mas kumampi pa siya sa kalaban. Actually, mga kababayan, yung ads na yan, nakita ko yan parang ginagamit lang naman ni Amy Marcos si Apo Lakay, maging si Imelda. Kasi nag-resurface, merong isang napanood ko na commercial ni Amy Marcos. Nagsasalita itong si Imelda. Yung video ni diretso pa siya magsalita Sabi ko, palagay ko, ito ay ano lang, ni-resurface lang or AI ba to? Kung ganon na ini-endorso niya itong si Amy Marcos. Kasi sabi ko, hindi na masyado nakakapagsalita itong si Imelda, hindi na ganyan ka ano yung kanyang pagkilos. So sabi ko gano'n, grabe no. Talagang ginagamit niya yung pangalang Marcos para lang sa mga ganitong mga bagay na kung tutuusin, dapat nakikipagtulungan siya sa kapatid niya para sa pag-unlad ng bansa natin, para sa pagsulong, hindi sa pag-urong, di ba? Oh, sabi ni ito, pangalan. Nezan Me. Delete all Duterte and Amy and Isko Moreno. Nako, kayong mga taga Maynila. Kaya ako naman talaga ipinakita sa inyo to. Alam niyo, sinisimulan na nila. Sinisimulan nila ang 20 mga kababayan. Kapag hindi po na-impeach si Sara Duterte, syempre siya ang tatakbo. Siya ang kanilang pambato sa 2028. Okay? Tapos, katandem niya si Isko na Vice President. Kapag 2034, 2034 si Isko, Presidente, tapos Vice President niya si Sara Duterte. Yan ang mangyayari kapag hindi po na-impeach si Sara. Pero pag na-impeach si Sara Duterte, for sure mga kababayan, ang kanilang magiging pambato ay si Isko Moreno. Bakit sila ngayon? Dito sila nagpo-focus sa Maynila. Nagpo-focus sila sa Maynila kasi nung 2022 election, halos lahat, majority ng Manileño, si PBBM ang binoto. Bakit kanyo mga kababayan? Nandun tayo.
'Diba? Sabi ni Isko noon, walang makukuhang boto ang BBM, 'di ba? Doon sa Maynila noong 2022. Pero nagulat ang lahat, mga ka-GPnatics, dahil halos lahat ng inikutan natin doon sa Maynila noong 2022, lahat nakapula. Tinalo ang yung tawag dito, yung motorcade ni Isko Moreno, walang sinabi, as in talagang namula po ang Maynila noong 2022. Kaya nga itong si Isko, sinisiraan niya, tapos yung mga kababayan natin, mga Manileño dyan, diba, yung mga alam niya na isang barangay na talagang solid kay PBBM, pati yung pinagkakasiyahan nila na basketball court, pinatanggal niya yun. Oh, yan yung ginagawa nila ngayon. Talagang gusto nilang sirain yung imahe, palakasin ang kanilang kampanya dyan sa Metro Manila. Or sa Manila rather. Okay? Pat Reed. Halimbawa ginawa ni Sara na papupugutan ng ulo si PBBM, ano kaya ang magiging feeling? Iiyak kaya si Amy o magiging masaya siya? Well, mga kababayan, sa totoo lang, magandang katanungan yan kasi nakikita natin sa lahat ng mga sinasabi ng mga Duterte sa mga Marcos, particularly dito kay PBBM, parang walang pakialam si Amy, no? Siguro, palagay ko mga kababayan, agree ako sa inyo na nakikita ko ang laki ng inggit ni Amy Marcos sa kanyang kapatid. Sabi ko nga, kung inggit, pikit na lang, di ba? Bakit ganun? Bakit kailangan mong kumampi sa kabila na alam mo naman mali? Not unless, sabi ko nga kinakampihan mo yung mga taong mali. Parang naiisip ko tuloy, meron ka rin ginawang mali na alam ng kabila, kaya hindi ka makaalis-alis sa kanilang poder. 'Di ba?